Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang malaking development sa ating Philippine Air Force, ang matagumpay na pagkumpleto ng full motion flight simulator acquisition project ng 205th Tactical Helicopter Wing. Matapos ang halos isang dekada ng mga delay, kanseladong kontrata, at paulit-ulit na pagbabago ng plano, dumating na sa bansa ang Simultech Full Motion Flight Simulator Systems para sa Sikorsky S-70i Black Hawk at Bell 412EP helicopters. Pero gaya ng nakasanayan, hindi lang ito simpleng kwento ng delivery. Mahaba ang pinagdaanan ng proyektong ito, mula 2013 pa, at puno ng mga hamon bago tuluyang natapos. Kaya himihin natin ang buong kwento, mula simula hanggang sa plano para sa susunod na mas advanced na simulator system. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong 2013, kasama sa Horizon isang phase ng AFP Modernization Program ang proyekto para sa Full Motion Flight Simulator. Bakit ito mahalaga? Dahil hindi lahat ng training ay pwedeng gawin sa totoong helicopter. Una, mataas ang panganib ng aksidente kung sa actual aircraft agad isasagawa ang mga simulation ng emergency. Pangalawa, napakamahal ng operasyon, fuel, maintenance, at oras ng crew. At pangatlo, mas limitado ang training hours. Kaya kung may full motion simulator, pwedeng i-practice ng mga piloto ang halos lahat ng senaryo ng ligtas at cost-efficient. Noong 2016, na-award ang kontrata sa isang American company. Ang dapat sanay simulator system para sa tatlong platforms, Lockheed C-130H Hercules, Bell 412EP, at AgustaWestland AW109E. Target delivery date, 2018. Sa papel, maganda ang plano. Pero sa execution, bigo ang contractor. Hindi nakapag-deliver on time at hindi natupad ang terms ng kontrata. Resulta, kinansela ang proyekto. Ibig sabihin, 3 taon ang lumipas nang wala pa ring resulta, at lalong na-delay ang training capability ng ating Air Force. Hindi tumigil ang PAF. Noong 2020, muling binuksan ang bidding, pero ni-revise ang specifications. Instead na 3 platforms, 2 na lang, Bell 412EP at AgustaWestland AW109E. Sa kabila ng pagbabago, nauwi rin ito sa bidding failures. Walang nagtagumpay na proponent, kaya naipit ulit ang proyekto. Noong 2021, muling binago ang specs. At dito na isinama ang pinaka-critical na helicopter asset ng PAF, ang Sikorsky S-70i Black Hawk. Ngayon, sakop na ng simulator system ang Black Hawk at Bell 412EP. Sa pagkakataong ito, naging successful na ang proseso. Noong early 2022, na-award ang kontrata sa Simultech SRL, isang kumpanya mula Romania. At nitong 2025, natapos na at na-i-deliver na ang full motion simulator systems. Pero teka, may isa pang kontrobersya, saan nga ba ilalagay ang simulators? Originally, itinayo ang basing support sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. Pero halfway into construction, nadiskubre na flood-prone pala ang area. Dahil high-tech equipment ito, hindi pwedeng ilagay sa lugar na madaling bain. Kaya inilipat ang proyekto sa Benito Ebuan Air Base sa Mactan, Cebu. Bagong contractor, dagdag gastos, dagdag delay. Pero sa huli, natapos din ang facility, at doon na-install ang simulators. Sa puntong ito, tanungin natin, bakit ba napakahalaga ng proyektong ito? Unang-una, kaligtasan. Sa simulator, pwedeng paulit-ulit na i-train ang piloto sa mga dangerous scenarios gaya ng engine failure o severe weather nang walang panganib sa buhay. Pangalawa, matinding tipid. Hindi na kailangan magpalipad ng Black Hawk o Bell 412EP para lang mag-training ng basic procedures. Kung ikukumpara, milyon ang matitipid sa fuel at maintenance. Pangatlo, realism.
Ang mga modernong simulator ay hindi basta-basta. Full motion ito, nararamdaman ng piloto ang vibration, turbulence, at movement ng aircraft, halos parang nasa totoong cockpit. Bukod sa nakumpletong proyekto, tuloy-tuloy pa rin ang plano ng Air Force. Ayon sa 205th Tactical Helicopter Wing, pinupursige rin nila ang pagbili ng in-house S-70i Black Hawk Level D Full Motion Flight Simulator. Ano ang kaibahan nito? Ang Level D ang pinakamataas na standard ng flight simulators. Certified ito para sa zero flight time training. Ibig sabihin, kahit hindi pa nakalipad sa totoong helicopter, pwedeng maging fully qualified ang piloto basta kumpleto ang training niya sa simulator. Malaking bagay ito, lalo na kung gusto nating madagdagan agad ang bilang ng mga trained pilot sa mas mabilis at ligtas na paraan. Inaasahang maa-award ang kontrata para sa Level D simulator either late 2025 o early 2026. Sa ngayon, nasa advanced stages na ng pre-procurement ang project. Ibig sabihin, halos tapos na sa planning at malapit nang maghanap ng winning proponent. Interesting rin ang funding source ng proyekto. Unlike other acquisitions na sakop ng modernization program, ang Level D simulator ay hindi kasama sa RE-Horizon 3. Instead, gagamitin ang regular na General Appropriations Act, GAA, specifically, ang MOOE at Capital Outlay Funds ng Philippine Air Force. Ipinapakita nito na kahit wala sa priority modernization list, nakikita ng PAF ang critical need ng advanced simulator training para sa kanilang mga piloto. Kung titingnan, hindi flashy ang project na ito. Hindi ito bagong fighter jet o missile system. Pero long-term, napakalaki ng epekto. Training ang backbone ng kahit anong Air Force. Kahit may bagong helicopters, kung kulang sa simulator at training support, limitado pa rin ang capability. Sa simulators, pwedeng mag-train ang mga piloto kahit walang scheduled flight, kahit masama ang panahon, o kahit grounded ang aircraft dahil sa maintenance. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang skill development. At mas mataas ang kalidad ng training, mas ligtas at mas efficient ang actual operations, mula sa disaster relief, troop transport, hanggang combat missions. Kung tuloy-tuloy ang ganitong projects, hindi malayong makabuo ang Pilipinas ng sariling Air Force Simulation Center of Excellence. Maaaring sa hinaharap, hindi lang para sa ating mga piloto ang training, kundi maging para sa mga kaalyado nating bansa sa Southeast Asia. Ganito kalaki ang potensyal kung magiging consistent at sustained ang investment sa simulators at training systems. Sa huli, ang pagkumpleto ng full motion flight simulator acquisition project at ang plano para sa Level D Black Hawk simulator ay higit pa sa pagbili ng equipment. Isa itong strategic investment sa kakayahan at kaligtasan ng ating mga piloto. Matagal man ang naging proseso, mula 2013 hanggang sa delivery ngayong 2025, ito ay isang konkretong hakbang para sa future readiness ng Philippine Air Force. At sa bawat misyon, mula disaster response hanggang combat support, malinaw na ang kalidad ng training ang nagdedesisyon kung magiging matagumpay ang operasyon. Kaya masasabi natin, ang simulators na ito ay isa sa pinakaimportanteng assets ng PAF, na bagamat hindi kasing ingay ng pagbili ng fighter jets, ay mas mahalaga sa pagpapalakas ng pundasyon ng ating hukbong himpapawid.